Taong 1993 nang makapagtapos ako ng kolehiyo. Bagamat nairaos ko ang kursong Bachelor of Arts in Mass Communications ng 4 na taon na wala man ng honors, masaya ako dahil sa thesis pa lang, para na akong dumadaan sa butas ng karayon sa hirap. Pero ngayon, masasabi ko naman na pinagsikapan ko ang diplomang hawak ko. Ngunit ganun din kaya ang ilan. Walang ibang hinangad sina Elmer, Peter at Oliver sa buhay kundi ang makapagtapos ng kolehiyo. Tulad ng karamihan ng mga estudyante, ginagawa ang lahat upang mapagsikapang iangat ang antas ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng edukasyon. Kasi simula bata pa nga ako, mahilig na ako sa drawings. Tsaka may kamag-anak ako na architect. So yun, kaya napag-isipan ko magandang bagay sa akin, tsaka kaya ko naman. Magaling ka ba mag-drawing? Sa tingin ko, Wala nang ibang kurso para kay Elmer. Medyo mahirap man ang pagkuha ng architecture sa Central Colleges of the Philippines. Hindi niya alintana ito, lalo na't may minimithing pangarap. hindi man siya kasi boomang construction, madami siyang ano ngayon, daming projects, so maganda. Anong improvisation? 5 taon ang bubunuin mo sa pagkuha ng architecture. 5 taon na ang katumbas ay hirap, pagod, at malaking gastos. Para sa mga estudyanteng katulad ni Peter, para kang gumagapang sa isang madugong proseso. Talagang puyatan kasi, kaya sinasabi mong mahirap na, kumbaga, halimbawa, magpupuyat kami ng etong araw na ito. Patuloy yun, tuloy-tuloy, walang batid. Tulad ng karamihan ng mga kurso sa kolehiyo, ang thesis ang pinaghihirapan at marahil ay kinatatakutan ng mga karaniwang aspiring archi graduates. Sa CCP, ang thesis ay nahahati sa 3 bahagi, kung saan magsasubmit ng thesis proposal o yung maaring gawing proyekto ng mga estudyante. Matapos makapagsubmit ng thesis proposal, katakot-takot na research at drawings ang kailangan upang makabuo ang estudyante ng sarili niyang design ng building o anumang gusali. Kung minsan inaabot ng ilang buwan, para sa ilan, taon ng binibilang. Dahil sa hirap at dami ng trabaho sa thesis, dati-rati nahahati sa mga grupo ang estudyante sa paggawa nito. Subalit ngayon individual na o sari-sarili na lamang ang pagsasubmit ng thesis. Iisipin mo yung yung paano yung pagagandahin yung design mo. Ayun, at saka anong kalalabasan kung maganda talaga ang baga, as in mahirap talaga. Subukan ka. Isolated, tapos every time drawing palagi. Kailangan matapos. May ilang buwan na ring umuupa ng apartment sina Elmer, Peter at Oliver upang mayroong mapagtrabahuang lugar para sa thesis. Normal na raw ito sa mga graduating archi students. Dito sa kwartong ito, pansamantalang tumitira habang nagtithesis. Malayo sa mga mahal sa buhay. Ang tanging karamay, tech pen, libro, konting yosi at iba pang instrumento sa pagguhit. kasi syempre, mamimiss mo yung pamilya mo, mga kapatid mo, mamimiss mo. Tsaka, Ito yung kapiling mo ngayon. Oo, siya. Gamit. Medyo nagkakainlaban na nga kami Nainlove ka na sa mga sa table ko. Aba, para sa isang magulang, mahirap din yun. Dahil siyempre, naalalayan mo ang anak mo. Lalo na kung sa puyat, biro mo, gutom, hirap. Ginagawa nila yung gabi, ginagawa nilang araw. 1 buwan niya, walang tigil ang paspas ng lamay yan. Bukod sa pagiging saksi sa pagsusunog ng kilay ng kanyang anak sa thesis, saksi din si Aling Josie sa malaking hirap ng kanyang anak na kadalas ay di naman pagkatulog. Ay, Diyos ko, putot balat na siya, kamo. Wala ng dugo. Kada ko makikita, nakatulala. Pero mong parang, wala na. Basta paghingi siya ng pera, eto. Bigay na lang ako ng bigay dahil importante matapos. Bagamat kitang-kita ni Aling Josie na hirap ang kanyang anak sa paggawa ng thesis, suporta na lamang ang maaari niyang ibigay. Sa isang estudyanteng nagtithesis, damay ang buong pamilya sa hirap, kung kaya't mas lalo namang tumataas ang pressure sa mga estudyante na makapasa. Matindi ang pressure pag malapit na yung pasahan. Kailangan tuloy-tuloy gawa. Nilalarawan? Kinakabahan ka ba? Oo, kinakabahan ka. Tapos kailangan mong matulog kahit na 4 hours na lang, 2 hours, para lang maituloy mo yung dapat mong matapos. Kung titimbangin ang lahat ng hirap ng isang arty student,
Ang paggawa ng thesis ang lumalabas na tinik sa lahat ng mga nagsisikap. Subalit ayon kina Elmer Peter Oliver sa College of Architecture ng Central Colleges of the Philippines, sa tamang halaga, ang thesis mo ay kayang ayusin. Oo, meron talaga doon. Kasi Sino yun? ang nababalitaan ko, kung kontrata daw yun, medyo talagang malaki talaga, as in package deal, gano'n. Dahil sa nakikita mong hirap ng mga bata na mag-aral, tapos may ganun din palang professor na dapat na kayang-kaya palang bayaran. Nung nalaman niyo ng pagkakataon, halimbawa, anong naramdaman niyo bilang magulang? Eh, siyempre, galit. Nainis kayo dun sa... Naiinis ako talaga kamo. So, isa na siya sa mga ganun. Na, Seryoso at mabigat ang paratang ni Elmer Peter Oliver sa kanilang thesis advisor na si Architect ng Central Colleges of the Philippines. Sumbong ng 3 estudyante sa amin, si Architect mismo ang lumalapit sa mga estudyante at inaalok mano ang kanyang serbisyo. Magaling siya kung ano, magaling siya Magaling siyang teacher, gano'n. Teacher, Okay. Tapos, Tapos nitong ano nga, nabalitaan ko na yung sa thesis, medyo ano nung una hindi ako mapaniwala na magagawa niya. Yung ganun nga, hindi ako mapaniwala. So tapos nung medyo ano nga, na yung na-convince ako na siya nga yun, medyo talagang nag-iba na yung tingin ko sa kanya nun. Kakusapin niya yung estudyante, tapos pag may taong nakatingin sa kanila, medyo sasabihin niya, mamaya na tayo mag-usap. Tapos pag wala ng mga estudyante doon, lalo na sa faculty, pag wala na, halos gabi, siyempre doon niya lang kakusapin yung estudyante, papasukin niya doon sa loob. Yung tipong dalawa lang sila. Package deal pa umano ang alok ni Professor sa isang kliyenteng estudyante. Sa halagang 25,000 pesos, ayon sa sumbong ng 3 estudyante, si Architect na ang titira ng thesis at makatitiyak pang makakukuha ng mataas sa defense dahil si Prof. din umano ang uupo sa panel sa araw niya ipipresenta ang iyong proyekto. Hindi, lahat-lahat na yun eh. Kumbaga, thesis? Oo, thesis. Siya gagawa ng thesis? Oo, siya lahat. Sa defense? Oo, siya lahat, pati sa defense. Siya rin ang uupo. Upo sa panel? Oo, nakaset up na rin lahat. Paano mo na siguro na hanggang ngayon tumatanggap pa rin siya ng kliyente? Kasi yung isang kasama niya, yung gumagawa ng thesis yata, yung sila, kumbaga, umamin sa akin. Mamin. Oo, nagtapat na may kontrata sila. Bago. Bago yun. Magkano daw ang bayad? Tingin ko, 25,000 yung pagkasabi niya, natatandaan ko. Malaki rin yung gasos mo. Ang tape conversation na ito ay ang pag-amin ng isang estudyante na naging kliyente umano ni Professor. Tawagin na lamang natin siyang Ronald. Araw ko pa rin nag-report ko. Oo, kaya magano. Siyempre, kung ano magano, 25,000. Upang makumpirma ang umano'y pagbayad ni Ronald sa kanyang thesis, sinubukan naming subaybayan ang umano'y proseso ng iligal na kalakaran. Unay sinilip ng GMA ang aktual na paggawa ng thesis ng estudyante sa bahay mismo ni Professor. Makikita umano sa kuhang ito ang aktual na paggawa ng thesis ni Ronald sa compound mismo ng tahanan ni Professor. Maya-maya si Professor na mismo ang makikita sa footage na tila ba nagmamasid sa paggawa ng thesis ng kanyang kliyente. Pag-ulit na. Ha? Nasisiguro mo ba na ginagawa niya? Oo, sigurado yun. Kasi wala ring mga project yun sa tingin ko dahil ang parang inaasahan niya lang sa school lang Bale, paano gagawin dito? Mapapansin na bukang bibig na ng mga nagtatrabaho dito ang paghingi ng pera sa anumang ipapagawa sa kanila. Ang consulting fee sa akin, may bayad eh. Ang mga nagtatrabaho para kay Professor ay mga estudyante rin ng guro sa CCP. Yung mga gumagawa ba, yung naabutan namin, nakuna namin, yung mga Sabagay, dalawa, mga tatlong restaurant. gumagawa, airbrush na. Yung mga estudyante din. Hotel. Malamang kasi hindi niya naman kaya ng siramos lang Malamang yun, may kasama yun. Mga estudyante rin. Binabayaran niya ba itong mga estudyante? Siyempre.
Ilang linggo matapos ang paggawa ng thesis ay ang thesis presentation o defense. Sa defense, ipepresenta ng estudyante ang kanyang thesis. Bakit kailangan siya umupo doon sa defense? Bakit kailangan? Para siguro wala nang chance na bumagsak siya. Nagkaroon pa umano ng mga bunuta ng mga estudyante kung kailan sila magde-defend. At ang di na mismong pipili kung sino ang bubuo sa four-man team na jury. Subalit ayon kay Peter, dahil sa lakas ni Professor sa buong College of Architecture, hindi malayong mamanipula umano ng guro ang bunutan upang matsyempo sa kanyang pag-upo. Si Ronald. I'm very surprised because I know him since I came in 1995, October of 1995. He's one of the pioneers, and this is the first time that there is even a small complaint against him. Apparently, this is the first time it's a big complaint. Apparently, Ayon kay Dean Fermesa, mukhang mahirap paniwalaan ang mga paratang ng tatlong estudyante. He's taking a very big risk. He's taking a very big risk kasi kailangan ma-approve muna. Pag na-approve ka na sa research methods mo, 1/3 pasado ka na. No? Kasi hindi ka makakapunta sa design 9 pag you did not comply with the requirements in research methods. 25,000 yun kasi nga one semester in CCP 24 units yan, it's only 8,000. If you flunk all, you repeat it 3 times, that's only 24,000. May savings ka pa ng 1,000. Eh, ba't ka magbabayad ng 25 just for one subject? Sa kabila ng mga patunay at iba pang ebidensya, mariing itinanggi naman ni Professor ang paratang umano ng tatlong estudyante. In short, dinideny niyo ba na tumanggap kayo ng kahit anong amount? Kasi Hindi ho kayo tumanggap ng 25,000 pesos no. Unang-una, para gawin yung thesis ng isang estudyante. unang-una, bago ako tumanggap doon, hindi ko na siya pagtitisisin. And I can say na, okay, pasado ka na, dapat ganun na lang ginawa ko. Why do I need to work hard? Paliwanag ni Professor, kadalasan ay normal na humihingi ng tulong sa kanya ang kanyang mga estudyante at hinihiram pa umano ang espasyo ng kanyang tahanan upang makapag-thesis. Hindi siya umano naniningil ng anumang bayad upang igawa ng thesis ang sino mang estudyante. Samba lang daw na siya rin ang umupo sa defense ng thesis ni Ronald. How can we manipulate? Wherein, pagka nilagay namin yung, kunyari, bumunot sila from 1 to 20. So, meron doon number. 1 is the last person who will depend. So, nandun yung number niya. May corresponding hours na yon. Kasi in one day, we can accommodate 5 deliberations. Subalit ayon naman kay Oliver, Marami namang estudyanteng palagay ko medyo mag-aano sa kanya kasi marami na rin nakakaalam. Tsaka obvious yung ano niya yung banat niya from drawings to deliberation. subalit ayon kay Professor, wala siyang nilabag na batas o ginawang mali. Yung sinasabi nilang kaluwagan ko in some of the students, yun hindi ko maalis. Kasi ako yung taong pag lumapit sa akin and I can give some help, open. Kaya nga nag-advisor. Hindi mo masasabing favoritism yun eh. Sila ang lumapit. You don't pick. Naglakas loob na ibulgar ni Elmer, Peter at Oliver ang umano'y katiwalian sa kanilang kolehiyo dahil gusto nilang baguhin ang isang bulok na sistema na sa tingin nila ay matagal nang nagaganap. Siguro may mga susunod pa na paggagawa sa kanya, magkokontratahin niya. Tingnan sa mga books. Habang pinagmamasdan ko ang paghihirap ng mga estudyanteng ito, hindi maiwasang isipin na habang may mga nagpapakahirap, nagsusubsob sa pag-aaral, mayroon din namang mga nagpapakasarap. Dapat talaga matuto mga estudyante para namang makita nila yung hirap ng magulang nila sa kanila, di ba? Pag-isipan po natin ito. Para sa Brigada 7, Jay Taruk Report.